Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaprobinsya ay kung paano natin i-maximize ang pamumulaklak ng ating mga small bougainvillea. Katulad ng ganito mga kaprobinsya, ito yung ating maliliit lang na 36 petals. Ayan. Kung titignan ninyo, napakarami niyang mga bulaklak, punong-puno itong kanyang mga sanga. Okay? So, ganito din. Medyo patapos na kasi itong mamulaklak, kaya medyo kukunti na. Pero kung titignan natin, napakaganda kasi napakaraming mga bulaklak sa maliit lang na mga paso natin. Kung titignan natin, parang na-bonsai sila. Ang pagkakaiba nga lang, ito kasi ay hindi natin tinatalian. Mine-maintain ko lang talaga sa maliliit na paso. Dito sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung step by step na gagawin ninyo para magkaroon kayo ng ganito kagandang mga bougainvillea, especially sa kanyang pamumulaklak. Okay. Ang step number 1 mga kaprobinsya na kailangan yung tandaan ay syempre dapat meron kayong gagamitin na bougainvillea na kahit yung mga mahigit 1 taon na ang kanyang edad, namumulaklak na siya dati. Okay, so ilalagay nyo lang sa maliliit na paso katulad nito. Ganyan. Okay, so ganito lang kaliliit ang mga paso na gagamitin natin dito. And then mga kaprobinsya, every time na pagkatapos siyang mamulaklak, gawin nyo to. Kailangan nyong itrim ang inyong bougainvillea. Para from time to time, na-achieve natin yung maganda niyang forma. So every time na matapos siyang mamulaklak, itrim nyo. So katulad nito, puputulin natin ang kanyang mga sanga na ganito. Yan. So, ganito lang mga kaprobinsya. Every time na matapos mamulaklak ng bougainvillea nyo, putulin nyo lang yung mga sanga niya para ma-maintain natin siyang maliit. At saka habang tumatagal, nagiging maayos yung spread ng kanyang mga branches. Okay? At kung mamulaklak siya, magandang tignan kasi marami siyang sanga at saka medyo maliit lang. Okay? Step number 2 mga kaprobinsya, pagkatapos nyo siyang itrim, lagyan natin ng fertilizer. Okay? Pwede kayong gumamit ng fertilizer na mga triple 14 katulad nito. So, ayan, ibig sabihin ng triple 14, ayan, yung kanyang NPK ay mababasa nyo, 14, 14, 14. Okay? So, any brand, wala akong i-recommendang brand, basta ang importante makikita ninyong 14, 14, 14. At saka mga kaprobinsya, dito sa mga semi-bonsai natin, mas mainam kung gagamitan nyo siya ng slow release. Ito yung mga example na 14-14 na slow release. So meron ding mga mas mamahaling brand na pwede nyong gamitin na slow release. Para lang kasi ma-maintain din natin yung kanyang healthy na mga sanga, mga dahon. Kaya kailangan pa rin natin gumamit ng 14-14-14 na fertilizer. Pero mas mainam, take note, kapag slow release ang gagamitin ninyo. Okay? So sa paglalagay natin ng ganitong fertilizer, kailangan natin na bungkalin ng konti itong kanyang lupa. Mapapansin nyo mga kaprobinsya, punong-puno na siya ng ugat. So requirement niya yan, kailangan ganito na yung bougainvillea mo para ma-maintain mo siyang maliit. Kasi kapag hindi pa ganitong root bound, ang tendency niyan pag naglalagay tayo ng fertilizer ay magbo-binding lang siya o kaya hahaba-haba yung mga sanga. So ito kasi medyo root bound na. Kaya kapag nag-fertilizer tayo, agad-agad makikita natin later on na magsisibulan yung kanyang mga sanga at saka mga bulaklak. So ang paglalagay natin dito sa ganito kaliit lang na mga bougainvillea natin, hindi na ako gumagamit ng kutsara, tignan nyo mabuti. So yung tatlong finger natin na to, ganun lang. So kung ano yung makuha niya, yun lang yung ilalagay natin. So ganito lang kaliit mga kaprobinsya, huwag nyo masyadong damihan. Ayan, ilagay natin, spread natin, no? Ilayo natin. So, dito sa gilid-gilid niya. Okay? So, ganyan lang. Kapag katapos natin lagyan ng fertilizer, pwede nyong sprayan ng tubig. Okay? So, konti lang. Pang initial breakdown lang natin sa kanyang slow release, no? Na fertilizer. So, ganyan lang. Pagkatapos mga kaprobinsya, after natin maglagay ng fertilizer, okay lang, ilagay nyo lang sa open area. Wala namang epekto. So, hindi naman necessary na ilagay nyo sa lilim. So, ilagay lang natin dyan. Maghintay tayo ng 5 to 7 days bago tayo mag-spray ng foliar fertilizer. Para mapabilis at may kondisyon yung bougainvillea natin na mamulaklak ng marami. Okay? Ngayon naman mga kaprobinsya, dumako tayo sa step 3.
Okay. So, for example, ganito na siya. Dito mga kaprobinsya, magbibigay lang ako ng sample, hindi na to yung actual na ginamit natin, pero ito yung sample. Para maituloy lang natin kaagad yung demo na ito. So, eto, for example, after 3 to 7 days, makikita nyo na yung pinutulan natin na bougainvillea, yung trinin natin, lalabas na yung kanyang mga leaves, o kaya magsisilabasan na yung kanyang mga bagong sanga na ganyan. Okay, makikita na natin may mga talbos-talbos nang lalabas, for example. So ito kasi natriman na to, ayan, naputol na lahat yung mga dati niyang mga sanga. So ganito ang mangyayari. Ito mapapansin niyo na ang daming lumabas. So ibig sabihin, pag namulaklak to, makikita natin na magiging bushy yung kanyang forma, tsaka maraming mulaklak na lalabas. Okay? Yun yung kagandahan kapag nagtitrim tayo. So, ang gagawin ninyo kapag nakita nyo ng ganito na lumabas na yung mga sanga niya, pwede na tayo mag-spray ng ating fertilizer. Okay? So, dito ipapakita ko sa inyo yung pagtitimpla natin ng ating fertilizer. Yan, for example, sa 1 litrong tubig, lalagay tayo ng ating fertilizer. Ayan. So, hindi ako nagre-recommend ng mga brand ha. Bahala kayong maghanap ng brand. Basta ito yung importante na indication na pampabulaklak siya. Ito 945-15. Okay? So, pwede din gumamit ng ganitong mga foliar fertilizer. So, mataas ang kanyang phosphorus at saka yung kanyang potassium na content. Okay? So, sa pagtitimpla natin sa 1 litro, so, meron na siya kasing scoop na ginagamit. So, dito, ang gagamitin lang natin ay 1/4 lang ng ating scoop. So, ito siya. Ganun na lang kaliit yung tinitimpla. Nasa 1/4 lang ng scoop natin sa 1 litrong tubig. Mas mainam mga kaprobinsya kapag gagamit kayo ng ganito, yung mas maliit. Mas safe yung bougainvillea natin kapag medyo kulang yung nilalagay natin kaysa yung sumobra. Okay? So, ganun lang kaliit. O siya nga pala, baka tanungin nyo ulit sa comment. Ang ginamit natin mga kaprobinsya yung Peters. Take note, hindi ko ito na-advertise. So, bahala kayong mamili ng gusto nyong brand ng fertilizer. Basta yung importante yung kanyang NPK. So, ayan, natimpla na natin. Yan. Shake lang natin ng konti. So, ayan, makikita nyo, nagkakulay siya ng konti lang. Yan. I-spray natin siya dito sa ating bougainvillea. So, before kayo mag-spray, ang kagandahan na oras sa pag-spray ninyo ay yung palubog na yung araw, yung wala ng araw, yung magagabi na. So, mas maganda yun, mas mainam yung ganyan. Para walang masamang epekto sa kanya. Kasi kapag tanghaling tapat, nangyayari na susunog din yung mga dahon niya. So, mas maganda kapag ganitong hapon na, palubog na yung araw natin. So, simple lang, paliguan lang natin ng ganito ay yung talbos ng ating mga bougainvillea. Ayan. So, ganyan mga kaprobinsya yung gagawin ninyo. Uulit tayong mag-spray after 7 days. So, every 7 days yung ginagamit ko. Halimbawa, ngayon, Sunday, today is February 27. Okay? So, uulitin natin to next Sunday ulit. Yung pag-spray natin hanggang sa makita natin na magpapalabas na siya ng kanyang mga buds. Siguro hanggang 4 times tayo maglalagay. So, 1 buwan bago natin makita ang may lalabas na mga maliliit na buds. Okay? Yun lang mga kaprobinsya, yung mga simple steps na pwede nyong gamitin. Marami pang mga methods na ginagamit ko, pero yun yung nasubukan ko recently lang, kaya yun din yung isi-share ko sa inyo na pwede nyong sundan. So, pwede alternatively, pwede rin kayong magdagdag pa ng betchin. Marami naman na akong video na na-share sa inyo tungkol sa paggamit natin ng betchin. So, additional enhancer, pwede nyong lagyan ng betchin. At saka pwede rin nyong diligan ng urine every 3 days. At saka hugas bigas every 3 days. So, yun lang mga kaprobinsya, yung mga steps na pwede nyong sundin. At sana mapabulaklak din ninyo ang inyong mga bougainvillea ng marami. Thank you for watching and see you again in my next videos.